Hello guys, what's up? Ron here and welcome back to my channel. Day 5 ng daily vlogs natin or daily diary. Sa ngayon guys, Sabado, August 12, pupunta ako ng Oval o sa park dito sa may Shinshi. Ah, Magja-jogging ako. Magbabasketball muna ako tapos magja-jogging. Mamaya, yung mga activity na gagawin ko, i-video ko para makita niyo. Yan, basketball muna ako na gagawin tapos saka na ako jogging. So, yun lang, no? Kagabi nga pala, dumating na yung libro ko kahapon. Kinuha ko kagabi. So, ito, Atomic Habits. So, yung Atomic Habits, hindi ko pa siya nabasa lahat. Pero yung tinuro dito is improvement, 1%, day by day, a little by little. Yun lang yung kailangan natin. Yun lang kailangan natin gawin. Magbuo ka ng habit na i-improve mo siya 1% at a time. So, ito na nga yun. Ito yung ginawa kong improvement. Gusto ko maging matalino, maging malakas, maging organized sa mga gamit. Alam mo yun, siyempre, hindi tayo sanay sa ganong setup or ganong sistema. So ngayon, i-improve natin yun day by day. So sundin ko yung mga aral na natututunan ko sa libro. By the way, share ko lang sa inyo guys, no? Ang mga mataong matatalino, kaya sila naging matalino dahil mahilig silang magbasa. At kaya rin silang matalino dahil meron silang mentor na nagtuturo sa kanila. So hindi ako naniniwala na meron isang taong talagang sadyang gifted na talagang alam niyo lahat. Walang ganun. Meron silang mentor. Kung wala mang mentor, meron silang mga binabasang libro. Yung mga matatalino na isang pamilya dun sa amin. Share ko lang to, no? Kasi dati, nagtataka kami kung bakit ang talino nila. Talagang gifted lang talaga sila. Yun yung nasa isip namin. So, may isang time, no? Itong si Eman, kahit ano lang siya pumasok, tuwing exam. Pero yung nakukuha niyang grade ay nakukuha niyang score is mas malaki pa dun sa mga nag-aaral ng pumapasok araw-araw. So bakit nagkaganon? Nagtataka ako. Sabi ko, grabe naman talino nun. Pero paano nangyaring alam niya na wala naman nagturo sa kanya? Kasi pala-absent siya. Tapos pagdating ng exam, siya yung mataas ang score. Ang sikreto ito, na-discover ko siya. Nung time na meron silang lumang bahay. Nung time na yon, yung lumang bahay nila, imbakan nila ng mga saging. So ako pumupunta ka doon para magnakaw ng saging. Medyo bata-bata pa tayo. Medyo pangit yung word na magnakaw, no? Pero yun naman talaga ang tamang word, eh. Pumupunta ka doon para kung ano saging. Siyempre, gutom, hirap ng buhay. Mahirap yung buhay sa probinsya, eh. Nung time na pumunta ako doon, nakita ko sila isang beses, nagbabasa ng libro. Nagbabasa siya ng libro ng pasikreto. Kasi nagtataka ako, sabi ko nag-aano lang naman 'to, naglalaro lang din. Pagka magkakasama kami puro lang din naman laro. So, imposible sa isang tao na puro lang laro ang ginagawa tapos maging matalino. Tapos alam niya yung lahat ng sagot. Imposible 'yun. Yun yung pinapakita niya sa amin na hindi siya nag-aaral, na hindi siya nag-study. Yun pala ang totoo, nag-aaral siya ng sikreto. Nag-aaral siya ng pasikreto.
Nag-i-study siya ng mag-isa, ng walang ibang nakakita. Kaya 'pag siyempre ang laman ng libro kung alam mo ang laman ng libro, 'pag dadating ng exam, ikaw nga talaga ang ano, ang mataas ang grade. Siguro meron lang advantage sa kasi iba-iba naman ang pang-unawa ng bawat tao. Kumbaga merong mabilis maka-catch up at meron ding mga mabagal maka-catch up. Siguro mabilis lang din niya naiintindihan yung mga bagay-bagay. Pero nakakatulong yung pagiging matalino, yung pagbabasa ng libro. Kasi ang lahat ng pagkatuto, lahat nag-uumpisa muna sa pakikinig. Simula nung pagkabata natin at natututo tayo dahil sa mga naririnig natin sa mga magulang natin, 'di ba? Am I right or right? So, ang unang pagkatuto natin is sa pakikinig, verbal. Pangalawa, yung school nag 'yun yung tinuturo sa'tin, yung matutong magsulat. Actually, sa bahay din tinuturo naman 'yan. Sulat yung pangalan, yung matutong magsulat, magbasa. 'Yun yung way natin kasi dito sa mundo para mag-excel, para magtuloy-tuloy sa buhay. Kasi 'pag hindi ka marunong niyan, unang-una magsalita, hindi ka matututong magsalita kung wala kang naririnig kaya meron tayong tenga, eh. So, 'yun 'no. Kaya ka natutong magsalita dahil sa mga naririnig mo. Nare-replicate mo yung mga bagay na naririnig mo. 'Di ba, pansinin niyo 'pag sa bahay, yung bata, ang tawag mo dun sa kunwari may kapatid siya, tinawag mo lang siya sa pangalan, yung mas matanda, ate or ano, tinawag mo lang siya sa pangalan niya. Yung bunso, gano'n din ang itatawag sa kanya, 'di ba? Kasi nare-replicate lang ng tao, dino-duplicate yung mga natututunan natin. Walang isang tao na nabuhay dito sa mundo na alam niya na lahat ng bagay. Merong nagturo sa kanya. Meron siyang naging mentor. Kung hindi man tao, libro. Libro. Sa ito lang yung na-observe ko 'no, sa pagbabasa ko lagi ng mga libro, siguro pang-apat na 'to, pero hindi ko pa tapos yung isa. Tatapusin ko muna yun bago ako mag-jump dito sa Atomic Habits. Kaya ko 'to binili kasi gusto kong baguhin yung mga habits ko. So dito, sa libro, nandito yung sikreto ng mga successful at mayayaman na tao, nasa libro. Yung mga matatalino, nasa libro. Kaya kung gusto mong maging matalino, dalasan mo yung pagbabasa ng libro kaysa sa panonood ng video. Yung panonood ng video, yes, matututunan, pero meron kang mga mami-miss na part, lalo 'pag hindi mo inulit yung panonood ng video. Pero yung 'pag nagbasa ka ng libro, alam mo yung parang dikit sa memory mo. Dikit sa memory mo yung mga binasa mo, eh, yung mga natutunan mo, eh. Lalo na pagka in-express mo at shinare mo sa ibang tao. So yung sharing guys, ano yan, way yan para mas dumikit sa memory mo yung mga bagay na natutunan mo. So wag kayong maging madamot sa information. Dati nadamot ako, eh, totoo. Madamot ako sa information, which is hanggang tumatagal parang nagiging wala akong kuwentang tao. Parang wala akong alam kasi kahit na alam ko hindi ko shine-share. So yung ano ng tao, "Ay hindi marunong, walang ano 'to." 'Di ba? Pero kung shine-share mo yung mga natutunan mo, yung tao matututo dahil sa'yo. Ayun yung tao, maiisip niya, "Ang galing, talino, daming alam nito." 'Di ba? So, 'wag kang maging madamot. May nabasa ako dati, bata pa ako, nakalimutan ko lang, na yung pagiging madamot, parang based din siya sa Bibliya, eh, mga verse. Yung parang wala kang kuwentang tao, parang gano'n, eh. Nakalimutan ko na kasi yung exact na sinabi. Pero yung pagka ikaw ay hindi ka nag-ano, nagbigay,
hindi ka nag-share. Para kang isang walang buhay dito sa mundo na walang kuwentang, parang pampasikip ka lang nandito sa mundo. So, kung ano man ang meron ka, blessing 'yan sa'yo ni God at hindi mo kung ano man ang meron ka, blessing 'yan sa'yo ni God at hindi mo 'yan pag-aari. So, yung blessing na binigay sa'yo, i-share mo rin sa iba. You are blessed to be a blessing. Yun lang at pupunta na ako sa exercise. Let's go. Thank you. Please like and subscribe my channel. Yun lang po. Maraming salamat.